Si Rafael, isang 16 years old na estudyante, ay unti-unting nalululong sa digital na mundo. Sa umpisa, laro at social media lang. Ngunit may mga bulong na nagsimulang marinig tuwing gabi. Huwag ka nang lumabas, dito ka lang. Mas masaya rito, huwag mong pansinin ang iba. Hindi niya alam ang mga bulong ay mula sa mga espiritong masama, mga kampon ng kadiliman na ginagamit ang digital na mundo upang iligaw ang kabataan. Habang lumalalim ang kanyang pagkakalulong, lumayo siya sa pamilya, sa kaibigan at sa sarili. Ang dating masayahin, ngayoy maputla at pagod. Tila wala ng sigla. Isang gabi, habang nakahiga siya, nakita niya sa screen ang mga mata ng isang nilalang. Itim, kumikislap at tila humihila sa kanya papasok sa digital na dagat. Ramdam niya ang malamig na kamay ng kadiliman na kumakapit sa kanyang puso. Naisip niya, bakit parang ako na lang ang nandito? Bakit wala na akong marinig na tawanan ng mga kaibigan? Ngunit bago siya tuluyang lamunin, narinig niya ang iyak ng kanyang nakababatang kapatid. Doon siya natauhan. Habang abala siya sa mga anino ng digital na mundo, may totoong taong naghihintay ng kanyang presensya. Sa sandaling iyon, naalala ni Rafael ang mga salita sa Biblia. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Napakapit siya sa panalangin. Panginoong Jesus, iligtas mo ako. Ayaw ko nang maging alipin ng kadiliman. At sa kanyang panalangin, bumalot ang liwanag. Ang mga bulong ay nawala. Ang mga kamay ng kadiliman ay kumalas. Sa halip, ramdam niya ang kapayapaan at init ng presensya ni Jesus. Mula noon, nagsimula siyang magbago. Pinili niyang limitahan ang paggamit ng cellphone. Bumalik siya sa paglalaro ng basketball, nakipag-usap muli sa pamilya, at higit sa lahat, lumapit kay Jesus araw-araw. Na-realize ni Rafael na ang digital na mundo ay maaaring maging kasangkapan ng mga masasamang espiritu upang ilayo ang tao sa katotohanan. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, may kalayaan at liwanag. Siya lamang ang makakapagpalaya mula sa kabiliman at makapagbibigay ng tunay na buhay.